Sa punto namang ito, makakausap natin si Professor J. Batong-Bakal, ang Director ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Magandang tanghali po sa inyo, Professor. Ay, magandang tanghali, Rafi, Conit, sa lahat ng nakikinig at nanonood. Opo, binanggit po ni Pangulong Duterte, hindi raw madali yung sinasabi ng Amerika ng pagtulong sa Pilipinas sakaling may pag-atake sa South China Sea dahil kailangan pa itong dumaan sa US Congress na divided daw ngayon dahil sa politika. Ano po reaksyon nyo rito? Ang hirap kasi doon sa ganong interpretation, no? Parang hindi yun realistic, no? Dahil yung provision na yun sa MDT, yung constitutional processes, ang gino-contemplate noon ay yung situation na kakaroon ng formal declaration of war between countries, no? Kasi ganyan noon. Ngayon iba na ang sitwasyon, no? Especially when it comes to yung mga incidents at sea. Kunwari, nagkaroon ng problema, dalawang barko, no? Pwede actually gamitin yung MDT para makapag-respond yung mga aliado, no? Gaya ng US. Pwede niyang gamitin yon as a basis para tulungan yung Philippine na barko. So yun yung situation na dapat natin gino-contemplate. Yung constitutional processes na yon is for a much bigger conflict, no? Gaano kahalaga na ma-review itong MDT at yun nga, maging mas malinaw on all parties kung ano talaga yung response sakaling merong mga particular incidents? Ayan, yun yung talagang dapat pag-usapan ngayon. Kasi itong MDT nga, dahil sinulat yan noong 1951, Cold War, nag-uumpisa pa lang noon, no? At ang iniisip noon ay parang World War III na situation, no? So obviously, hindi yun nangyayari dito ngayon. At ang MDT ay hindi designed para dun sa mga tinatawag na parang low level o low intensity conflict, ika nga. At yung mga tinatawag na coercive tactics na ginagamit ngayon ng ibang bansa, no? So yung mga ganung klaseng sitwasyon, definitely kailangan pag-usapan yan, at yan ay siguro dapat kasama nga dito sa review. Dahil yung review, hindi naman nung ibig sabihin na pag ni-review mo isang bagay, kailangan mo nang i-revise or i-negotiate yung original agreement. Maaaring ang titignan mo lang kung hahanapin kung saan ito applicable, identify mo kung anong situations yung inisip niyo doon, at yung ibang areas na hindi niya covered, pwede pa rin yung pag-usapan. Kasama na rin yan sa review. Kung kailangan magkaroon ng bagong arrangement o bagong agreement, then doon papasok yun. Ayun nga, nabanggit mahalaga nyo. to sa atin dahil marami tayong incidentally lately na nagkaroon ng cooperation between Philippines and US, pero hindi siya technically within the scope of the MDT. Ang pinakamalaking situation ay yung sa Marawi, for example, no? Tuloy ang tulong ng US sa atin doon, instant yung mobilization nila para bigyan tayo ng intelligence at ma-provide ng support, pero hindi yun yung situation na kinontemplate ng MDT. Gaano kahalaga na hindi maging vague yung usap at maging malinaw talaga, especially for China, na maging malinaw yung MDT ng Pilipinas at ng Amerika? Kung akong tatanungin, ayoko maging masyadong malinaw din yon. Dahil nakita naman natin na ang style ng China, hahanapin niya talaga yung mga butas. Yung butas, At doon siya aksyon, no? Kaya nga ngayon nagkaroon ng mga gray zone tactics na tinatawag. Yung nangyayari ngayon sa Pag-asa Island, yung na-report na napapaligiran siya ngayon ng mga Chinese fishing vessel na nakakalimit sa ating movements, no? Isa yan doon sa mga gray zone tactics na yon. Hindi siya aggressive move, pero obviously yung result nyon, yung pag-limit niya sa movement natin, yung pag-off limits niya doon sa ibang areas around Pag-asa Island, dati yun, ginigera yun Ngayon hindi nila ginagawa, pero pareho pa rin ang resulta. No? So yung mga ganyang makabagong taktika, kailangan pag-usapan talaga yan kung ano ba ang dapat na maging response natin. Pero at least sa level ng Defense Department, mas malinaw dapat para kapag kami, kahit maliit na incident, dahil doon naman nagsisimulang malaking incident, hindi ho ba? Kapag may maliit na incident, dapat ay maabatan agad. Tama yan, tama yan. Lalo na medyo sensitive yung area, no? Hindi naman natin gusto na magkaroon lang isang maliit na insidente, magkakaroon ng full-scale war, di ba? Dahil ang problema din natin, medyo dihado yung situation natin dahil ang lalaki na nung base militar ng China doon, tapos everyday, ang dami-dami ng forces nila doon, maaring mabilis na magkaroon ng isang conflict, ng isang incident rather na mag-escalate into a small conflict na biglang within the day, itsapuera na tayo sa buong West Philippine Sea, no, na hindi pa man lang makareact yung tayo at saka yung mga kaalyado natin. So yung mga ganyang situation, dapat ina-anticipate natin yan
pinaghahandaan para hindi nga umabot sa ganung klaseng situation. Balikan ko lang po yung nabanggit ng Pangulo at yung kanyang concern na yung politika sa Amerika ay hindi rin man smooth sailing ika nga, hindi ba? Meron ho bang direct na epekto ito sa atin? Meron din, no? I think nabanggit ko rin yan dati na ang hirap naman ngayon din sa American side dahil nga medyo divided yung Congress nila. Ang hirap mag-push ng mga legislation at lalo na kung bagong treaties. At si Trump mismo, pinakita niya na hindi rin ganun kataas ang tingin niya dyan sa mga defense alliances. No? Pinestyon niya yung alliance with the Europeans, for example, sa NATO. Tapos pinestyon niya latong sa Korea. No? So kung isasalang mo dyan ngayon itong, kunwari mag-suggestion ka ng renegotiation ng treaty, baka mamaya negative ang mangyari. No? So baka hindi natin naasahan na kung ano magiging sagot ni Trump, no? So for me, parang tama na yung we review the existing treaty and then find out how we can improve on it, no? Rather than say na we want a new one and then negotiate ka naman ng full-blown negotiation na hindi mo alam kung saan mapupunta. Ano naman po yung basa nyo sa pagiging vocal ng Pangulo sa kanyang closeness with China? Pero yung ating militar naman, ito for the first time ay nagkaroon ng improvement doon naman sa Pag-asa Island, bagay na hindi yan nagawa ng mga previous administrations. Well, nakita naman natin na within the administration, no, yung within cabinet especially, no, ang daming instances na parang hindi tugma exactly yung kanilang mga ginagawa, mga different departments. So, especially yung mga ginagawa ng economic sector raises a lot of concerns sa ating security sector, no? Na parang masyado yatang independently moving itong mga different parts of government. No? So tingin ko parang ganun yan. At naalalahanin natin, kaya naman nangyari yan ay dahil mga last or mga 2 years ago, di ba, nagkaroon ng visitation si President Duterte sa Palawan, nagkaroon ng tsansa ang Westcom na magbigay ng situationer at doon siya nag-react, doon sa situationer ng Westcom. No? At nag-promise siya ng pera para nga magawa yung facilities na yan, ma-repair yung mga facilities. So this is a continuation of that effort, no? A couple of years ago. So tama lang na ituloy ng armed forces yan, no? Pero nakita rin natin at the same time na habang ginagawa yan ng armed forces, marami rin sinasabi si President Duterte na parang hindi yata masyadong tugma dito sa ginagawa ng defense, no? Isa rin yan sa dapat actually pag-usapan dun sa review, no, ng alliance dahil maaring source yan ng problems later on. Kumbaga, at the very least, on the policy side and decision-making side, baka mamaya meron palang hesitation yung ating government pag nagkaroon ng insidente, no? Meron bang dapat na-anticipate yan ng allies. May direct correlation ba ito sa pagdalaw ngayon itong si Secretary Pompeo? Or dapat matagal na siyang dumalaw rito para mas smoothen out yung relasyon ng Pilipinas at ng Amerika? Well, actually tingin ko parang naging opportunity yung pagpunta dito sa region ni Pompeo kasi ang pinuntahan niya yung Korea, no? Tapos Korea, dumaan dito. Summit, so ito's an opportunity for them to try to renew yung friendship and cast light on the alliance again, no? Pero tama ka, matagal na dapat ginawa yan, no? I mean, from the beginning dapat nagawa na yan. Pero nakita naman natin na nag-hesitate din ang mga Amerikano dahil din naman dun sa mga posisyon na binibigay ni President Duterte. So, kahit sila nangapa muna, ano ba talaga ibig sabihin nito? No? Ano bang hihingin niya? Ganon. So, parang ngayon, medyo nag-decide sila na umaksyon ng konti. No? Especially after Marawi, na nakita nila na despite all of his statements, mas nagre-rely pa rin tayo sa ating security allies sa United States, Australia, Japan, kesa dun sa China na sinasabi niyang papanigan niya. So talagang exciting times ahead, Ika nga. Maraming salamat po sa inyong ibinahagi sa amin sa Balitang Hali. Welcome, Rafi, at magandang tanghali po ulit sa lahat. Salamat po si Professor J. Batumbaka, lang Director ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea.